Let's welcome Mai Team. Ipatawa kaya, mabigat yan. Naligo ka, mabigat ka. Parang ano ka na. Parang hindi masakit daw dyan natin. Baka yung masakit sila. Hindi ka kasi yung hinatang nilang pala tayo. Kaya yan. Para, line, shoot. Aiming. Okay, concentrate ka. Wala naman. Huwag mo pansin. Pasok. Oh, yan, doktor. Concentrate ka tayo. Wala na ganito. Papasok ako sa trabaho. Gusto mo ako magpakain dyan? Ayaw niya ako sumunod sa akin. Bakit ba ayaw sumunod? Kumain ka. Basa. Ayaw mo kumain? Basa, naliwit. Ha? Ayaw mo kumain? Dito ka. Ayaw mo kumain? Napaka-ask mo sa pagkain. Hindi ka makakain na kasi nakan yung ano mo. Alayos ka. Pumasok na ako sa trabaho. So, pala Kung mo. hindi ako papasok sa trabaho, wala tayong pagkain. Alayos ka. Lumipat dito. Ano ba? May isa ako sa... Isa ka pa! Ano, sa kanya mo? Ikaw, may tulong ka ba dito? Wala kang tulong. Okay, sumama ka. O, sumama ka. Isa ka pa. O, ikaw ka na tinatawag mo. Ha? Bumalik ka dito. Huwag ka bumalik ko. Huwag mo ko iniindakan. Ha? Ha? Lalo na to. Tumayo ka dyan. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Masyado ka. Kayong dalawa. Hindi kayo sumusunod sa akin. Pero sa kanya sumusunod kayo. Ha? Ba't ako nahihirapan ako? Ano kaya naman nangyari sa inyo? Bakit pinabayaan niyo yung kuya niyo? Kaya bago pa umalis. Masaya. Late na ako. Hindi na yun yan. Palagi na lang siya yung inaasikaso mo. Ako po tayo para makapag-usap tayo. Ay,
the day, this is the day. Alam niyo ba, mga bata, na sa ating Panginoon, siya yung nagbibigay ng pag-ibig. Kaya dapat hindi niyo pinabayaan na kahit ano yung nangyari sa kanya, hindi naman niya gusto yun. Dapat ang ginawa niyo is nalagaan niyo, binigyan niyo siya ng kain sa oras na kailangan niya. Paano kung magkapalit kayo ng sitwasyon? Hindi na po at sabi nga sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Binigay na ang kanyang anak upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun din yung kailangan ipakita natin sa kanya. Yung pag-ibig natin, dahil siya yung unang pag-ibig, dapat siya natin. Tama. Tanong ka galing po. Hindi mo sumasagot pa ako. Ang explanation po na sa ginawa ng scenario is ano po, doon po yung pagiging humbleness po ng magulang na siya po mismo yung umupo sa harapan ng mga anak niya, nagmamataas sa mga emosyon nila. Ano po yung magulang na nagpakumbaba na pinaintindi niya sa mga anak niya na hindi niya na-reciprocate yung yung emosyon na pinapakita ng mga anak niya sa na pinakita niya na dapat pag sa ganung sitwasyon doon tayo magpakumbaba at intindihin ng mga bagay na nangyayari sa atin. Yun lamang po. Bye, makitig. Ay, ganun. Ayan po. Na dapat... Ayun po na sa ganong sitwasyon na karaniwan na ganong sitwasyon na nakikita natin sa ibang pamilya na maraming uri ng magkakapatid at iba-ibang sitwasyon na kagaya na isang nagmamataas, isang napipigitan at isang napapakumbaba. Na nakikita natin na sa ganong sitwasyon ng isang kapatid na may kabansanan na hindi sila nagkaroon ng pagkakaisa uli. Nagkaroon sila ng hibaan sa bawat isa. Kaya na ginamit ni Lord ang magulang nila para gamitin sa kanilang magkakapatid na dapat isa-isa sila na marunong magpakumbaba sa isa't isa at marunong makipagkapwa isa sa magkakapatid at dapat intindihin nila yung sitwasyon ng kapatid nila dahil mas mahirap yung sitwasyon ng kapatid nila kaysa sa kanila kasi sila is normal na tao. May sakit lang. Ayun po, kaya pinapaunawa sa kanila ng magulang nila na kailangan intindihin nila kahit anong sitwasyon na dumaan sa kanila na dapat marunong silang magpakumbaba sa sarili nila at kay Lord. Yun lang po. Add-on ko lang po, sa isang pamilya po kasi, hindi po kasi namin kaya ilarawan. Hindi lang po sa physical yung sakit. Kasama po yung emotional at saka yung meron kasi sa magkakapatid is nagkakaroon ng problema, hindi pagbibibuan. So, nandun yung pinapakita namin yung kailangan sa magkakapatid is lahat magpakumbaba hanggat maaari. Kahit mali ka man or tama ka man, hindi natin magpakumbaba. Hindi lang dahil may karamdaman yung kapatid natin or hindi nakakatulong sa atin, hindi natin dapat siya saktan or itrato ng hindi maganda. Yun po yung Doon din po sa pinakita namin scene, sinasabi din po na gusto rin po namin parating na we should always treat people the same way po. Kung kahit ano man po yung estado nila sa buhay, may kapansanan man po sila or wala, kailangan po is pantay-pantay yung pagtrato natin sa kanila kasi still tao pa rin po sila.